Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Good morning, sir. Dito na yung pangalista ng mga pangalan mo. Say present if you are... Ricky Lopez. Sir, present sir. Apple Asuncion. Present, sir. Crisel Antonio. Present, sir. Zita. Tumayo ka nga, Zita. Opo, sir. Ako po si Zita. Hindi maaari. Siguro Basita or Luisita ang pangalan mo. Zita po ang laging tawag sa akin ng tatay ko. Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. Kat. Oo, anong problema? Dahil po dun sa bagong dating na guro nating parang nakakatakot siyang kausapin. Habang nakatingin siya sa akin, nagmamakaawa siya, parang ang dami-dami ng problema. Tungkol ba sa pamilyang problema niya or ewan ko pa. Pagpasensya mo na sana kasi isa lang naman yung alam kong magaling at galing pa siyang syudad. Kaya naisipan kong siya na lang kunin kong private tutor mo. Paano naman sana ituturo niya sa akin? Anak, kuminahan ka lang. Kasi siya lang yung alam kong makakatulong sa'yo, kaya sa yung inisipan kong kunin. Kasi anak, lumaki kang walang ina. Kahit na pa. Tara, action. Ang problema ako dun sa bagong guro natin, friend. Short time. Parang may problema. Kung tinatawag kong kumain, sabi niya, busog ko siya. Tapos dami pa siya nakasigala. Gusto niya hindi. Siguro pare. Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. Lakasan ng boses mo. Magandang umaga po. Sir. Pasok sa loob. Oo, tayo. Ano ba lang gusto mong Kahit kape na lang po. Sita, Bakit po? pagtimpla mo nga muna kami ng kape. Sige po.
Ano po ang gustong gawin ko, Don Elidoro? Ginong Reteche, tinatawag ito dito. Dahil gusto kitang kunin bilang private tutor ng aking mga. Gusto kong turuan mo siyang kumilos dalaga, ituro mo sa kanya ang buhay sa syudad. Pupunta tayo sa syudad pagkatapos ng anihan dito at ayokong maramdaman niyang isa siyang probinsyana pagdating doon. Kung yun po ang gusto niyo, gagawin ko ang lahat para sa anak niyo. Magandang araw po. Tuloy na. Ikaw mga Teche, ito na po yung mga damit sa mga salamat. Wala ka naman. Anak, halika nga muna. Bakit po? Para saan po ito? Yan yung susuotin mo pagpunta natin sa syudad. Bakit po ang hahapit? At ang makukulay pa? Sabihin mo. Dahil ang mga peacock ay may mga pukulay ng feather. Uso pa ba ang harana? Marahil ikaw ay nagtataka, sino ba tong mukhang gago? Nagkandara pa sa pagkanta at nasisintunado sa kaba. Meron pandalang mga rosas, suot na may maong nakupas, at nariyan pa ang barkada, nakaporma nakabarong sa awiting daig pa, -1 at singalong. Turuan kita kung paano maglakad ng isang dalaga. Dapat ganyan. Eh, Okay po, sir. Tawin na tayo. sabay tayo. Pabalik. Tapos pasay ko. Ginong Reteche, may sulat tayo. Malaya lang ako, kung malaya lang ako, ipagsisigawan kung mahal Nagmamaawa ako kita. sa'yo. Pero ano, Malaya lang iniwan mo pa rin ako. Malaya lang ako, Sa paumbang. ay ikaw ang tanging pipiliin Namamaalam ko. na ako sa'yo. Paalam, Reteche. Sana ay mahal mo rin ako. Parang nasisigara ako ba? Malaya lang ako, kung malaya lang ako, ipagsisigawan kung mahal kita. Kung malaya lang ako, kung malaya lang ako, ay ikaw ang tanging pipiliin ko. Sana ay mahal mo rin ako. Pala ko, nakalimutan ko na si Sita. Bakit po, sir? Siya po ba yung nagsulat? Nasaan na po yung sulat? Pwede po bang buuin natin ulit para po malaman natin kung ano po yung sinabi niya? Andun sa bahay ni Mang Turong. Walang araw, Sita. Gagawin mo din ito at naiintindihan.
Maraming salamat po. Nasaan na po siya? Ah, sige po, salamat. Uwi na. At sinubukan nga ni Zita na buuin ang napunit-punit na sulat. At naiintindihan nga niya kung bakit umalis si Reteche habang tinuturuan siyang sumaya.